Ang bagong Honda Wave 125 ay mas pinalakas at mas pinaganda. Mayroon ding mga dinagdag na panibagong feature na tiyak magugustuhan nating mga Pinoy. Halina at muli akong samahan para tuklasin ang panibagong features na dinagdag sa motor na ito. Ang Honda ay hindi talaga napag-iwanan pagdating sa mga unit upgrade ng kanilang mga motor. Halos kada taon ay nag-upgrade sila ng motor according sa kung ano ang demand ng mga consumer. Isa sa mga motor na ito ay ang Honda Wave. Anyway, available na pala sa Pilipinas ang upgraded version ng isang smaller displacement from Honda Wave family, ang Honda RSX 110. The Philippines' first Honda Wave fuel-injected underbone motorcycle, kaya super tipid na ito sa gas. Ngayon ang Honda 125 naman ang inaabangan natin na dalhin ng Honda dito sa Pilipinas. At siguradong sulit ang ating paghihintay sa bagong Honda Wave 125 dahil sa new generation looks at new generation technology na mayroon nito. Pagdating sa physical design ay andon pa din naman ang signature design ng motor na ito, pero itong bagong Honda Wave 125 ay mas pinatindi dahil naka-LED na ang headlight nito, kaya mas mahaba ang kanyang lifespan at syempre mas maliwanag ito, lalong-lalo sa gabi. Pangalawa, ang kanyang daytime running light ay naka-LED na din, naka-bulb type naman ang signal lights. Maganda ang pagkakadesign dito sa kanyang front fairings, pahugis X, from DRL down to headlight and signal light, at mayroon din itong chrome sa gitna na may letrang Honda na mas nakadagdag pa sa pagka-premium at elegant looking ng motor na ito. Sa overall looks ng motor na ito ay nagmukha pa siyang desente at yayamanin na motorsiklo. Pagdating naman sa kanyang instrument cluster ay bago na din ang design. Ang kagandahan nito ay combination na ito ng digital at analog. Analog ang kanyang speedometer, at nasa digital naman ang full indicator, gear indicator at ang kanyang odometer. Sa bandang taas naman ang signal light indicator. Mapapansin mo agad ang signal lights dahil hiwalay ang indicator nito. Meron din itong engine warning indicator, at medyo wide ang instrument cluster nito, kaya madali mong makikita ang mga indicators. Kapansin-pansin din na mas gumanda pa ang design nito kumpara sa mga previous version. Mayroon na din itong front pocket na pwedeng paglagyan ng cellphone, gloves, pamunas, mga barya, at kung ano-ano pa. And for the record, ito ang kauna-unahang underbone ng Honda na may front pocket, kaya mas convenient itong gamitin sa pang-araw-araw. Pagdating naman sa kanyang ignition ay meron na din itong shutter lock, kaya hindi na ito basta-basta makakalikot ng ibang tao. And aside sa ignition, dito na rin ang bukasan ng underseat compartment kaya mas easy access na. Mayroon naman itong 17 liters of capacity ng underseat compartment, at kasya ang isang half-face na helmet, medyo lumaki compare sa previous version. Katabi naman ito ay ang fuel tank access. Mayroon naman itong fuel tank capacity na 5.5 liters. Medyo malaki-laki na rin ito para sa isang 125 na motor. And speaking of fuel, mayroon naman itong average fuel consumption na 71 km per liter. Napakasulit ang motor na ito dahil sobrang tipid sa gas. Perfect ito para pang negosyo, pang service sa araw-araw. Pagdating naman sa kanyang tail light ay naka-LED na ito kaya very visible ito sa umaga at lalo na sa gabi. Pahugis X ang design nito at pang premium talaga ang datingan. Ito pa lang ang kauna-unahang version ng Honda Wave 125 na naka-LED ang mga ilaw, kaya mas premium tingnan. Naka-emboss din ang logo nito na color silver na Wave 125, kaya mas cool na tingnan. Pagdating naman sa muffler ay mayroon na itong heat guard kaya mas safe na. Ang Honda Wave ay mayroong 124.9 cubic centimeter na engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valves. Ang Honda Wave 125 ay naka-programmable fuel-injected na rin. Sa madaling salita ay napakatipid na sa gasolina ang motorsiklo nato. Ang cooling system naman ng motor nato ay naka-air-cooled na, ang ibig sabihin ay hangin ang ginagamit para mapanatiling malamig ang makina ng motor habang nasa long ride. Punta naman tayo sa kanyang maximum power. Mayroon itong 9 horsepower at 7,500 revolution per minute. At mayroon naman itong maximum torque of 10.1 Nm of peak torque at 5,000 revolution per minute with a compression ratio of 9.3:1. Mayroon naman itong bore and stroke na 52.4 mm by 57.9 mm. Proceed naman tayo sa kanyang overall dimension.
Ang haba ng motor nato ay nasa 1,931mm at may lapad na 711mm at may taas na 1,090mm. Pagdating naman sa kanyang ground clearance ay mayroon itong 135mm with wheelbase of 1,258mm. Pagdating naman ng sukat ng kanyang gulong ay 70/90/17 sa harap, 80/90/17 naman sa likod. At naka-tubeless na ang naka-max version nito, habang yung naka-rem type naman ay naka-tube type pa din. Pagdating naman sa kanyang suspensions ay naka-telescopic fork sa harap at naka-dual shock naman sa bandang likuran. Pagdating naman sa kanyang starting system ay naka-electric start at kick start. Braking system ay naka-hydraulic disc brake sa harap at naka-drum brake naman sa likod. Mayroon naman itong bigat na 106 kilograms. Sa naka-mags may apat ito na color variation, ang red-gray, gray-blue, white-red, at ang black-gray. Sa naka-spoke type naman meron itong tatlong color variation, ang red-blue at ang black. Pagdating naman sa kanyang price, yung naka-rem type sa Thailand ay nagkakahalaga ng 54,300 baht equal at kung direkta nating i-convert sa Philippine peso ay nagkakahalaga ng 83,830 pesos. Yung naka-mags type naman ay 56,500 baht equal at kung direkta nating convert into Philippine peso ay nagkakahalaga ng 87,249 pesos. Paalala lang, ang price na nabanggit natin sa Philippine peso ay hindi pa ang exact price ng motor. Maari pa din itong tumaas o bumaba kung sakaling dadalhin na ng Honda ang bagong motor na ito sa Pilipinas. So ano ang masasabi niyo sa bagong Honda Wave 125 2023 version? Don't forget to leave a comment in the comment section down below. So dito na natin tatapusin ang ating video mga kamoto. Kung bago ka pa lang sa channel ko at hanap mo ay mga ganitong video content ay mag-subscribe ka na sa aking channel. Hit mo na rin ang notification bell icon para lagi kang updated sa aking mga videos. Paki-follow na rin ang ating Facebook page. Maraming salamat at ride safe!